Batang na aksidente matapos magmakaawa. Namamalimos para lang mabilhan ng biogesic ang inang inaapoy ng lagnat. Pero tinulungan siya ni Gov at laking gulat nito nang makita ang suot niyang kwintas. Pero bakit nga kaya? Naluluha si Austin habang tinitignan ang ina niyang nanghina sa ibabaw nga ng manipis na kama. Anak, kumain ka na. Meron pang tuyo sa lamesa. Ulamin mo na yon. Mamaya pupunta ako sa bayan para dumiskarte ng pera. Bibilhan kita ng paborito mong pandesal. Tila sinasaksak naman ang puso ng batang si Austin sa sinabi ng ina. Kahit na inaapoy na ito sa lagnat, siya pa rin talagang iniisip nito. Nay, okay lang po ako. Kakain po tayo ng sabay. Paghahatian po natin yung nag-iisang tuyo sa lamesa. At ako na pong pupunta po sa bayan para po maghanap ng pagkakakitaan. Ibibili ko po kayo ng gamot, Nay, para gumaling na po kayo kaagad. Napaubo na nga lamang si Eliza. Naku anak, delikado kung ikaw lang ang lalabas. At saka napakabata mo pa. 10 taong gulang ka pa lang. At dapat sa edad mong yan pag-aaral ang inaatupag mo. Sa panahon po na to, Nay, hindi po pag-aaral ang solusyon para po mailaman po tayo sa tiyan natin. Kaya sige na po, upo na po kayo at dadalhin ko po rito yung pagkain. Natahimik na nga lamang si Eliza at nakukonsensya. Kung sanang mas naging malakas lang ang loob niya noong pinagtatabuyan siya ng ina ng lalaking nakabuntis sa kanya. Baka sakaling hindi dinadanas ng anak niyang ito ang ganitong klase ng kahirapan. Katulad ng sinabi ni Austin, pinaghatian nga nilang magina ang isang pirasong ng tuyo. Hinatian nga niya sa gitna. Ang bandang may ulo ng tuyo ay para sa kanyang ina at yung banda naman sa may buntot ay para sa kanya. Pagkatapos kumain, hinintay na nga lamang niyang makatulog si Eliza. Nang masigurado na nga niya yun, lumabas na siya sa tapal-tapal nilang maliit na bahay. At inilak yun, saka na nga siya nagpunta sa bayan kung saan siya mamamalimos. Oo, mamamalimos. Noon pa man sinubukan na nga niya na mag-apply sa mga karinderya sa palengke o kaya ay sa may grocery store o kaya sa may tindahan ng gulay o mga karne. Pero ni isa, walang gustong tumanggap sa kanya sa mga tindahan. At para sa mga to, isa lamang siyang batang loko-loko. Natatakasan nga sila ng pera, kaya wala siyang naging pamimilian kundi ang mamalimos na nga lamang. Ate, kahit piso lang po, bibili lang po ako ng biogesic po para kay nanay. Wika pa nga niya sa babaeng bumibili ng mais sa isang tindera. Naku iho, wala akong pere, saka na lang. Ani pa nga nito. Napayo ko na nga lamang si Austin at saka na malimos sa iba pang mamimili ng palengkeng yun. Lumipas ang 5 oras, nakaka-3 piso pa nga lang siya. Yung piso, napulot nga lang niya kanina sa may putikan sa palengke. Hay, kulang po ang 4 para makabili ng biogesic kay Aling Nena. Wala na rin kaming bigas ni nanay. Kailan kaya ako magkakapera ng sapat? Kailangan sikapan ko pa talaga. Ani nga nito sa isip, saka bumuntong hininga at naisip na magpunta na nga lamang muli sa harap ng palasyo ng gobernador ng kanilang lungsod sa Cotabato. Nang makarating nga siya doon, umupo lamang siya sa harap ng palasyo. Umaasa na makikita niyang muli ang gobernador at saka sa pagkakataong tutulungan nga siya. Pero katulad ng mga nagdaang buwan, ng pagtambay niya rito, wala pa rin talaga. Tinignan lang siya nito at hindi man lamang pinag-aksaya ng oras para lapitan at tulungan. Napabuntong hininga na naman siya. Kung bakit ba naman kasi puro security guard ang gobernador na yon? Kung bakit ba naman kasi hindi man lamang siya pwedeng makalapit kahit na sandali. Palagi siyang ipinagtatabuyan ng mga bodyguard nito. Samantala, habang sakay si Governor Elizalde nang mag-gara nitong sasakyan, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang itsura ng batang pulubi kanina. Napabuntong hininga siya.
Bakit ba may kung anong sakit akong nararamdaman sa tuwing nakikita kita? Anya, sabay sapo sa dibdib. Samantala malungkot na tumayo si Austin. Sa isang sulok, mabigat ang magkabila niyang balikat. Paano ko ba mabibilhan ng gamot si nanay? Gusto ko lang naman sanang humingi ng sapat na pera eh. Kahit na 4 na piso lang sa gobernador para pandagdag dito sa tres ko. Pulong niya. Habang tingin nga, sa bariyang kanina pa nga niya hawak. Naglakad na nga lamang si Austin palayo sa lugar na yon at nagpunta sa kalapit nilang tindahan para mangutang ng gamot. Pero sa halip na kawaan, pinagalitan lang siya nito. Ay Ginoo, ako'y titigil-tigilan mo nga dyan sa kaartehan mo. Abay, luging-lugi na ako sa haba ng listahan ninyo dito sa tindahan ko ah. Galit na sabi nga ni Aling Pasing. Nalungkot si Austin at napayoko. Pasensya na po. Ani nga nito at ipinagpatuloy na nga lamang niyang pamamalimos sa gilid ng daan. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi si Austin sa bahay nila. Malawak ang ngiti sa mukha niya habang hawak ang isang piraso ng Biogesic at 3 kilo ng bigas. Masaya niyang ikunwento sa kanyang ina ang nangyari. Mayroon pong mabait na Ginoong tumulong po sa akin. Binigyan niya po ako ng gamot at saka bigas. Kwento niya sa kanyang ina. Ganun ba anak? Mabuti naman at tinulungan ka niya. Usisa naman ni Elisa. Kasi po, tinulungan ko po siyang itulak po yung kariton niya paakyat po ng daan, nanay. Medyo bumibigat po yung laman ng kariton niya dahil puno ng gulay at prutas. Kaya yun po, bilang pasasalamat daw po binigyan niya ako ng bigas. May dala po kasi siyang isang sako. Tapos, kinapalan ko na po yung mukha ko na manghingi po ng 4 na piso dahil 3 lang po yung pera ko. At kailangan ko talaga ngayon kayong mabilhan ng gamot. Ayun, binigyan niya po ako ng 100 kaya nakabili po ako ng 2 piraso ng pritong manok. Tara po nanay, maganda na po tayo. Kumain na po tayo ng masarap. Magiliw at punong-puno nga ng saya sa kwento nga nito sa kanya. Tahimik namang napaluha si Eliza. Kailangan ko na talagang maghanap ng paraan. Kailangan ko nang talagang mahanap ang tatay mo anak. Hindi ko na kaya na makita kang nahihirapan ng ganyan. Responsibilidad ko ang buhayin ka. Pero bakit pa wala akong kakayahan? At parang ikaw pa ang bumubuhay sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang dinadala ni Elisa. May sakit siya at halos hindi na nga makabangon pero pinipilit pa rin niyang kumilos kahit mahina na ang katawan. Ayaw niyang ipakita kay Austin na nahihirapan siya. Kaya't kahit kapirasong ngiti lang, ay pilit nga niyang iginuguhit sa labi. Ngunit sa bawat pagalis ni Austin, para mamalimos sa lansangan, naiiwan nga siyang mag-isa sa loob ng maliit na bahay nila. Hawak-hawak ang dibdib na tila pinipiga ng sakit. Sorry talaga anak ko. Sana isang araw, dinggin na ng Panginoon ang hiling ko na lumakas muli at may pagpatuloy ko ang paghahanap sa tatay mo. Sa kabilang banda, araw-araw humaharap si Austin sa matinding gutom at pagod. Bata pa siya pero tila ba, pinasan na nga niya ang bigat ng mundo. Kahit na ganun, ang tanging iniisip lang niya ay makauwi na nga lamang na may dalang tinapay o kahit barya man lang para sa kanilang dalawa ng nanay niya. Hindi niya kayang makita na nahihirapan ito ng sobra at lahat gagawin niya kahit na bata lang siya. Makalipas ang 1 linggo, maagang naglakad si Austin sa gilid ng kalsada. Katulad nga ng mga nakaraang araw, this time bit-bit na niya ang isang lumang lata na napulot nga niya sa basurahan para gawing libangan habang naglalakad-lakad. Wala pa siyang almusal at gutom na nga siya pero hindi yun mahalaga. Dahil sa isip niya, nasa kanyang ina lang na hanggang ngayon may sinat pa din. Hay, kung pwede lang sana ako mag-magic para lang gumaling si nanay, noon ko pa sana talaga ginawa. Hinain na nga lamang niya nang biglang may kumalabog ng malakas. Nabangga siya ng isang lalaki na kalalabas lamang sa sasakyan na itim. Muntik na nga siyang matumba kung di lang siya agad nasalo ng matikas sa braso nito.
Ayos ka lang ba bata? Tanong ng lalaki na walang iba, kundi ang nag-iisang gobernador, Elizalde ng lungsod ng Cotabato. Napatitig naman rito si Austin. May kung anong init ng bigat ng dibdib na naramdaman nga ito habang nakatingin sa mukha ng gobernador. Ang gobernador naman, biglang natigilan. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang tinusok ang kanyang dibdib. May kirot, may kakaibang pakiramdam na tila humihila nga sa kanya papalapit sa bata. Sir, mahina pero maagap na tawag nga ng kanyang sekretarya. Maliliit na po kayo, naghihintay na ang alkalde. Napasinghap ang gobernador at mabilis na binawi ang kamay na nakahawak sa bata. Hindi siya pwedeng mahuli. May mas malaking bagay na naghihintay sa kanya kesa sa isang batang hindi naman niya kilala. Mag-ingat ka. Mabilis niyang wika bago tumalikod at nagmamadaling sumakay sa sasakyan. Naiwan si Austin na nakatingin nga lamang sa papaalis na convoy. Hindi niya alam kung bakit biglang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ano bang pakiramdam yun? Sad nga ni Austin. Pag-uwi ni Austin, mabilis nga siyang tumakbo papasok sa barong-barong nila. Nakahiga ang kanyang nanay Eliza sa manipis na kama at agad siyang yumakap dito. Hi Nay, kamusta pong pakiramdam niyo? O anak, nakauwi ka na pala. Okay naman ako, ikaw, kamusta ang araw mo sa daan? Okay na okay po, Nay. Sa totoo nga lang po ay may nakabangga ako kanina. Ano? May nakabangga sa'yo? Teka nga, nagkasugat ka ba? Gasgas, may masakit ba sa'yo? Tarantang tanong nga nito habang ini-inspeksyon ang buong katawan niya pati nga ang likod. Natawa na nga lamang si Austin. Wala po, Nay. Nagkabungguan lang po kami ng lalaki. Para nga pong ang yaman-yaman niya talaga, pero bakit po kaya ganun? Kahit sumobra na po siya sa yaman, bakit hindi pa rin po niya magawang tumulong sa kagaya ko? Napahinga naman ng malalim si Eliza. Kung sanang may magagawa nga lamang siya para hindi mahirapan ang ganito ang anak niya, matagal na talaga niyang ginawa. Pinilit na nga lamang niyang ngumiti habang hinahagod ang buhok ng kanyang anak. Hayaan mo na anak, ang mahalaga kaya nating mabuhay nang wala sila. Sa susunod anak, mag-iingat ka na ha. Huwag kang lalapit masyado sa matataas na tao katulad nung kinukwento mo sa akin. Mahirap na, baka next time mapag-initan ka pa. Bilin nga ni Eliza. Pero Nay, ang bait niya. Kahit nagmamadali, hindi siya nagalit. Iba po kasi nagagalit po kapag nabubunggo sila ng mga katulad natin eh. Pero alam mo po, Nay, may kung ano pong naramdaman ako. Hindi ko pa talaga ma-explain. Pero sa tuwing nakikita ko po yung lalaking yan, para bang sumasaya ako. Nalulungkot lang po ako kasi hindi niya po ako pinapansin eh. Tahimik na napatingin nga si Eliza sa kanyang anak. Sa tuwing nakikita? Ibig sabihin madalas mo siyang makita? Tumango naman si Austin at takmang sasagot na nga nang bigla namang may kumatok sa bahay nila. Eliza, ako to, si Presi. May dala akong ulam, heto at kumain na kayo. Kuhanin mo na. Sa narinig ka po sumilay nga ang malawak ng ngiti sa kanilang mga labi. Agad-agad na tumayo si Eliza na sinundan naman ni Austin. Tinanggap nga nila ang ulam at masayang kumain. Ang sarap po talaga ng ulam ni Aling Presi, Nay. Kahit ang simpleng luto po niya, di tumatakas ang lasa, sobrang sarap po. Wika nga ni Austin at nagpatuloy nga sa masarap na pagkain. Isang hapon biglang bumuhos nga ang napakalakas na ulan, kaya't ang kanina ay maliwanag na nga na kalangitan. Ngayon ay napalitan nga ng kadiliman. Ang batang si Austin, tuloy na naglakad-lakad nga para sana dumiskarte ng ikabubuhay nilang mag-ina. Ngayon ay basang-basa na. Literal talagang mahirap kumita ng pera. Paano ba kasi ako magkakatrabaho? Bakit ba kasi walang gustong tumanggap sa akin? Masipag naman ako. Kahit mabigat na trabaho, kayang-kaya ko naman eh. Mahina niyang bulong sa sarili habang pilit na tinatakpan ng kanyang lumang t-shirt ang ulo para hindi tuluyang mabasa. Pero wala rin. Dahil ilang segundo pa lang ay nabasa na nga rin yun. Magtataka pa ba siya? Sobrang lakas nga kasi ng ulan. Napabuntong hininga siya at napahawak sa tiyan na kanina pa nga kumakalam.
Gutom na ako pero bakit wala pa rin akong nahaharap na trabaho? Kahit tagahakot lang ng panggatong. Wala naman kasi akong kinikita sa pamamalimos. Paano kami mabubuhay ng maayos ni nanay kung mamamalimos lang ako? Kakarampot lang naman dito tsaka kukuripot pa ng mga tao rito. Ani nga niya at muling bumuntong hininga ng malakas. Nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla na nga siyang nakaramdam ng pagkahilo at unti-unting nagdilim ang buong paligid niya. Hindi na nga niya alam pa ang mga sumunod pang nangyari. Sakto namang sa mga oras na yon ay may dumaang sasakyan. Isang itim na SUV na may pulang plakang panggobyerno sa loob. Nakaupo nga ang gobernador kasamang driver nito. "Gov, may bata po sa gilid ng kalsada." Mabilis na sabi ng driver matapos mapansin si Austin na nakahandusay. Agad namang ibinaba ni Gobernador Elizalde ang hawak na jar at sumilip sa bintana. Mabilis niyang nakita ang payat na katawan ng isang batang lalaki, basang-basa nga sa ulan at tila nga walang malay. "Magmadali ka. Kuhanin mo ang batang yon at ipasok mo dito sa kotse, hindi natin siya pwedeng iwan na lang basta-basta dyan. Baka kung anong mangyari sa kanya." Ani nga nito sa driver niya na punong-puno nga ng pag-aalala. Mabilis namang sumunod ang driver niya at makalipas lamang ang ilang minuto, nakuha din kaagad nito ang bata at isinakay sa kotse kung saan nga siya nakaupo. "Gov, ito yata yung bata na palaging nakatambay sa harap ng bahay niyo eh." Wika pa nga ng driver habang tumutulo na nga rin ang lakas ng ulan. Tinitigan naman yun ni Gobernador Elizalde. Tama nga ang tinura ng driver niya. Siya nga. Naibulong niya at tila nawawala nga sa sarili ulit. Bigla siyang nakaramdam ng kung anong magulo sa isip at puso niya. "Sumakay ka na at umuwi na tayo. Kailangan niya ng mapalitan ng damit at baka lagnatin pa siya. Pagkagising niya, saka na lang natin siya hahanapan ng mga magulang niya." Utos nga niya sa driver na muli nga ay mabilis naman niyang sinunod. Pagdating sa bahay ni Gov, kaagad na binuhat nga ng iba pang security guard ni Elizalde ang batang natagpuan nila na walang malay kanina. "Yaya ko ring!" Sigaw nga kaagad ng gobernador pagpasok niya sa pinto. "Yes, Gov?" Mabilis namang salubong at sagot nga ng katulong. "Yaya, pahirimin mo muna ako ng isang pares ng damit ng anak mong si Angelo. Pakihilamusan at saka pakibihisan na rin yung bata. Nakita namin siyang nakahandusay sa gilid ng daan na tolang malay. Pakibilis. Maganda ka na rin ng mainit na makakain ng batang yun. Pagising para mahimasmasan." Dire-diretsyong utos nga ni Gov sa katulong. Napakurap-kurap na nga lamang sa gulat si Yaya ko ring at kaagad na nga lamang din ako milos kahit na medyo naguguluhan pa. Si Elizalde naman ay dumiretso na nga sa kanyang silid at doon naglinis nga ng katawan. Pagkatapos, bumaba na nga rin siya sa sala para tignan ang kalagayan ng paslit. Napabuntong hininga na nga lamang siya nang makita nga itong natutulog pa din. "Nag-aalala na ako. Patawag ang family doctor natin, Yaya ko ring, at mabilis na papuntahin siya rito. Baka kung ano nang nangyari sa batang to at hindi na nagising." Muling utos nga nito sa katulong na agad naman ding sumunod. Makalipas ang 10 minuto, dumating na nga rin ang doktor at kaagad na tinignan ang lagay ng paslit. "Okay naman po ang paghinga niya. Hindi naman siya maputla katulad ng sinabi niyo kanina. Sa tingin ko natutulog lang siya ngayon pero mukha siyang nangihina at napapagod. Siguro dahil sa gutom kaya nahimatay ang batang to. Kanina ko pa kasi napapansing nagva-vibrate ang tiyan niya." Mahabang litanya nga ng doktor. Napatingin naman doon si Gov at napatango-tango. "Nagva-vibrate nga yun. Yaya ko ring, maghanda ka ng masasarap na pagkain para sa batang to." Kaagad na utos nga ni Elizalde sa katulong. Sa hindi malamang dahilan ng gobernador, napakagaan ng loob niya sa bata. Para bang may kung anong kumukonekta sa kanya at sa bata. Ngayong nasa tabi nga lamang niya ito. Pakiramdam niya may kung anong nabubuo nga sa kanya na hindi niya maunawaan. Habang pinakatitigan ang mukha ng bata, bigla naman itong nagmulat ng mga mata. Bahagya nga siyang nagulat, ngunit napangiti na nga lamang
nang biglang bumangon nga ito. Hala, nasan po ako? Sino po kayo? Gov? Sigaw nga nito nang makitang buong pagmumukha ni Gobernador ng kanilang lungsod. Yes, I am. Ako nga. Kamusta ka? Anong nararamdaman mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Gobernador Elizalde. Napakurap-kurap na nga lamang si Austin sa halip na sumagot. Gov, kayo po ba talaga yan? Wait, baka po nananaginip lang ako. Anito't dalawang kamay nga na inkinuskos nga ang magkabila nitong mata. Hey, stop! Baka madumihan ang mata mo. Ako nga to. So, anong nararamdaman mo? Masama bang pakiramdam mo? Tanong muli ni Gov sa kanya. Napailing na nga lamang si Austin. Ano po munang ginagawa ko rito? Paano po ako nakarating dito? Bahay niyo po ba to? Sunod-sunod na tanong ng cute na bata. Oo, pauwi na kami ng driver ko nang makita ka naming walang malay sa gilid ng kalsada. Kaya inuwi ka na muna namin dito. San ka ba nakatira? After mong kumain, ipapahatid kita sa inyo. Sa sitio maiksi po. Sa bungad lang po. O sige, halika muna sa kusina. Nakahanda ng food mo doon. Kumain ka muna para pag uwi mo mamaya matutulog ka na lang at busog ka na, okay? Napangiti naman si Austin. Ang inakala nga niyang madamot pero mabait na gobernador, mabait naman pala talaga. Sinamahan nga siya nito sa kusina at doon bumungad sa kanya ang napakarami at napakasarap na pagkain. Wow! Sa akin lang po ba ito lahat? Manghanga niya ang tanong sa gobernador. Yes, kung may gusto ka pa sabihin mo lang kay yaya ko ring. At kailangan ko na ring umakyat sa kwarto ko. May mga trabaho pa akong dapat tapusin. Seryosong saad nga ni Gov. Napatango na nga lamang si Austin at umakyat na sa mataas na upuan. Tinignan niya ang lahat ng pagkain pero naalala niya ang kanyang ina. Ang pakyat na nga na si Gobernador Elizalde ay natigilan sa paglalakad palayo nang tawagin siya nito. Gov? Nilingon niya ang bata at saka ngumiti. Yes, ano yun? Gov, masarap po sanang kumain dito dahil napakaganda po ng bahay niyo. Pero kung hindi niyo po ipagkakagalit, pwede ko po bang ibalot na lang po ito at saka iuwi po sa amin? Para sabay po kaming makakain ng nanay ko. Sigurado po kasi ako gutom na po yun eh. At nag-aalala na rin po siya kasi gabi na po masyado. Malungkot na sabi nga nito. Sabay lunok nga ng laway. Punong-puno ng kaba ang puso niya pero para sa nanay niya, lulunukin niya lahat ng kahihiyan na pwede nga niyang maranasan. Okay, sure. No problem. Pero teka, gusto ko lang sanang malaman muna kung bakit. Anong oras na? Nasa daan ka pa rin. Kasi po naghahanap po ako ng trabaho eh. Pag-open up na nga ng batang si Austin. Trabaho? Sa edad mo na yan? Mukha ka palang 10 years old eh. Opo, tama po kayo ng hula. 10 na po ako at kailangan ko pong magtrabaho para po mabuhay kami ni nanay. Gusto ko din po kasing ipa-check up yung nanay ko dahil palagi pong masama ang pakiramdam niya tsak nangihina po eh. Kaya ako na lang po ang tumidiskarte para makakain po kami at maulam din po yung mga kailangan po namin. Naantig naman ang puso ni Gov at lumapit nga sa bata. Umupo siya sa silya katabi nga nito. Tuyo? Tumango nga si Austin. Kaya ka ba palaging nasa harapan ng bahay ko kasi gusto mong tulungan kita? Tanong nga muli ni Elizalde. Nahihiya namang tumango si Austin habang matinding na kayo ko. Opo, pasensya na po ah. Wala naman po akong balak na masama sa inyo eh. Nagbabaka sakali lang po kasi ako na mapansin niyo po ako tsaka matulungan. Kahit po taga-igib lang po ng tubig o taga-damo po ng mga halaman niyo. Kahit po 50 lang po ang ipasahod niyo po sa akin araw-araw, okay lang po. Malaking tulong na po yun para po makabili ako ng kalahating kilo ng bigas araw-araw at makabili po ng 2 piraso ng tuyo at isang noodle sa tindahan. Hindi po ako nangihingi ng sobra, kahit sapat lang po para po hindi po kami magutom lalo na po yung nanay ko. Parang awa niyo na po, Gov. Baka po matulungan niyo po ako.
Halos maluhalo ang pagmamakawa pa nga ng paslit kay Gov at hinawakan pa nga nitong magkabila niyang kamay. Tila dose-dose ng mga kutsilyo naman ang paulit-ulit na tumarak na sa puso ni Elizalde. Dahil doon hindi siya nagdalawang isip. Sige, bukas ang umaga bumalik ka dito at ikaw ang maglilinis ng garden ni Mama sa harap. Kailangan ko lang ng 5 oras na serbisyo mo sa araw-araw at pasasahurin kita ng 500 per day. At kapag natapos mo, nang mas maagang trabaho mo sundin mo na lang ang mga iutos ni Yaya. Hanggang sa mapuno mo ang 5 oras. Sapat naman na siguro yon para makaipon ka na rin. Pampacheck up mo sa nanay mo. Napatulala nga si Austin at ang luha nga sa kanyang mga mata, bigla na nga lamang bumagsak ng tuloy-tuloy. Totoo po ba to, Gov? O nananaginip lang po ako? Please po, pakisampal po ako, Gov. Baka po kasi panaginip lang to eh. Umiyak nga natura ng bata. Napangiti naman si Gov sa kahinawakan ng magkabilang kamay ni Austin. Willing akong tulungan ka, lalo na't nakikita kong determinado ka sa buhay. Mabait at masipag. Sige na, tumayo ka na dyan at magpunas ng luha. Yaya ko ring, pakisupot na lang po lahat ng pagkain. Mang Carding, pakihatid po ang batang ito sa bahay nila. Pero sandali, ano nga ulit ang pangalan mo? Baliktingin nga niya sa batang kausap niya. Austin po! Ani pa nga nito na nagbigay nga ng ngiti sa kanya. Nice to meet you, Austin. See you tomorrow on your first day. Bati pa nga nito at tinapik pa nga ang balikat niya. Pagkatapos ay tumalikod na nga at tumungo nga sa hagdan upang makabalik na nga sa kanilang silid. Si Austin naman na pa-sign of the cross at mahigpit na nagpinagsiklop ang kanyang mga kamay. Lord, maraming salamat po talaga. Kahit napakahirap po ng buhay, tunay po talagang walang imposible. Salamat po talaga. Ani pa nga nito at huminga ng malalim na punong-puno ng pag-asa. Nang gabing yun, masayang nilisan nga ni Austin ang bahay ng gobernador at pag-uwi niya ng bahay niyakap niya ng sobrang higpit ang kanyang ina. Nay, may good news po ako, may trabaho na po ako, Nay. Ani pa nga nito sabay talon nga habang hawak ang kamay ng ina. Ha? Trabaho saan? Sa bahay po ni Gov, Nay, tinulungan niya po ako. Ito nga pong pagkain po galing po sa kanya oh. Ano? Talaga ba anak? O baka naman gino-joke time mo na naman si nanay. Umiling-iling ang cute na bata. Hindi po, Nay. Legit po talaga, 500 per day nga po yung sahod ko. Tapos 5 hours lang po ako magtatrabaho sa kanila. Grabe, Nay. Sobrang saya ko po kasi hindi na tayo mauubusan ng bigas ng ulam. Tapos, makakaipon na po ako pang paggamot ninyo. Grabe talaga, Nay. Ang saya-saya ko po talaga. Ang bait po talaga ni Lord. Panay sigaw pa nga nasabi ni Austin. Kaya ang kanyang ina, nahawa na nga lamang din sa kasiyahan. Diyos ko, maraming salamat po sa blessing na to. Hindi na mamamalimos ang anak ko at saka mas safe na siya. Salamat po talaga, Ama. Kinabukasan hindi pa man din sumisinag ang araw. Gising na gising nga si Austin at excited na excited sa first day of work niya sa garden ni Gobernador Elizalde. Pero syempre bago pumasok ay pinagsaing niya muna ang ina. Ininit niya rin yung mga tirang ulam kagabi at sinabayan ni Eliza. Sa almusal pagkatapos nga ay masayang lumisan ng bahay para magpunta sa kanyang trabaho. Paglapit pa lang niya sa malaking gate ng bahay ng gobernador, walang ano-anong pinagbuksan nga siya ng security guard doon. Magandang umaga po mga kuya. Nandyan po ba si Gov? First day ko po ngayon sa trabaho eh. Masigla nga niyang sabi habang nakangiti ang labi. Talagang napakapalad nga. Nakakatuwa naman ang batang to. Oo, andun siya sa sala ngayon. Nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Pumunta ka na lang doon para makita kanyang dumating na. Pagbutihin mo bata sa unang araw mo ha. Ayaw ng tamad ni Gov. Siyempre po kuya, ako pa po, malakas yata to. Wika pa nga ni Austin habang ipinapakita ang maliliit nga niyang braso. Nagtawa na naman ng malakas ang mga security guard. Saka na nga rin siya umalis. Tao po! Katok nga niya sa medyo nakabukas na pinto. O Austin, andyan ka na pala. Salubong nga ni Yaya ko ring.
Yes po, Yaya. Si Gov po. Andun sa, "Good morning, Austin." Pagputol nga ni Gov Elizalde, sa isasagot sana ni Yaya Kuring at masayang tumayo at lumapit nga kay Austin. Good morning po, Gov. Magsisimula na po ba akong maglinis ng garden? Nasaan po yung walis, daspan, gunting at saka pala? Natawa na nga lamang si Elizalde. Talagang excited ka sa first day mo ah. O sige, Yaya pakibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. At halika Austin, igagala muna kita sa garden ni Mama. Anito na masigla namang sinundan ni Austin. Ayan ang garden, punong-puno ng malalabo at saka magagandang halaman. Gusto ko lang pag-aralan mo ang kurba ng bawat halaman at yung maayos at malinis sa mata. Huwag mong papatayin ni isa man dyan at talagang mayayari tayo kay Mama. Anak ang turing niya sa mga yan. Noon nasisingit pa nga niyang mag-gardening pero ngayon, sobrang busy niya eh, nasa Tagaytay din kasi siya. Kaya sa akin ibinilin. Buti nga at nakita kita. At least, may mag-ayos na. Sige po, ako na pong bahala. Nakakaasa po kayo, ayusin ko po ang trabaho ko. Ani pa nga nito at dumating na nga rin si Yaya na may dalang mga kagamitan na nagagamit nga niya. Maraming salamat po, Yaya. O siya, maiwan ka na namin ni Yaya Kuring. Magtrabaho ko na lang dyan. Exactly 7 a.m. ngayon so, alas 12 pa ang tapos mo. Padadalhan na lang kita ng merienda mamayang 9 a.m. okay? Good luck, Iho. Kung gusto mong magtagal sa trabahong to, magpakitang gilas ka sa akin. Wika nga ni Gobernador at tinapik pa nga ang balikat niya. Pagkatapos ay tinalikuran na nga rin siya, kasama si Yaya Kuring. Naiwan namang nakangiti si Austin. Pangako po gagawin ko po ang lahat para magustuhan niyo po ako. Nagsimula na nga si Austin sa pagtatrabaho. At una nga niyang ginawa ay tinanggal ang mga bulok na dahon tapos inaral din niyang tabasan ng mga halaman at sinundan lang yung mismong kurba. Pagkatapos, nagdamo na nga rin siya sa kanagwalis. Hindi na nga niya namalayan pa ang oras sa sobrang pagkaseryoso niya sa pagtatrabaho at pakikipag-usap sa mga halaman. Ayan, huwag kayong magagalit sa akin kasi gugupit ko kayo ng sobra. Mga dahon na, iayos ko lang naman kayo para maganti. Ani pa nga nito at nagbabakla-baklaan pa nga sa harap ng mga halaman. Tawa tuloy siya ng tawa kahit siya lang ang mag-isa. Samantala si Gobernador Elizalde, tahimik naman siyang pinapanood sa veranda ng kanyang bahay. Habang humihigop ng kape, kasabay noon ang matamis na pagngiti nga para bang nagkakaroon ng sigla ang bahay niya. Ngayong nakikita nga siya ni Austin, hindi niya malaman bakit pa parang ang saya-saya ng puso niya habang tinitignan niya ang bata. Para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Lumipas pang mahigit nga 1 oras, nagulat na nga lamang si Austin nang may dalang pagkain si Yaya Kuring. O Austin, magmerienda ka na muna, teka. Ang bilis mong nangitim ah. Sandali kukuha kita ng sombrero. Nagmamadaling wika pa nga nito. Napangiti naman si Austin at hindi tumanggi sa grasya. Umupo siya sa Bermuda grass at saka na nga sinimula ng pagkain. Pagdating ni Yaya, o heto Austin, naku, nangitim ka kaagad. Naku, wala pong problema, Yaya. Sanay na po akong umitim. Tara po, upo po kayo at sabay po tayong kumain. Hindi ko po mauubos tong hinanda niyo po, ang dami po eh. Masigla pa nga ring sabi ni Austin habang puno ang bibig. O sige na nga, sino ba naman ako para tumanggi? Ako naman ang gumawa niyan, gutom na nga rin ako eh. Sagot naman ng matanda at sabay pa nga silang natawa. Samantalang muling sumilip nga sa veranda ang Gobernador at natawa na nga lamang siyang makita na nagtatawanan si Yaya Kuring habang nakasalampak sa Bermuda grass at kumakain. Nag-cheers pa nga ang mga to ng mga baso ng juice nila. Ibang klase talaga tong batang to. Napakabait niya. Napakasipag pa. Natapos ang buong oras ng pagtatrabaho nga ni Austin. Kahit na 5 oras lang, ay malaki ang inilinis nga ng garden at maganda din ang pagkakakurban niya sa mga halaman. Dahil doon natuwa nga si Gov at binigay nga kaagad ang sahod niya para sa araw na to.
At sinabi nga na bukas naman ay pagpapatuloy pa. Si Austin tuloy, tumatalon sa saya na umuwi sa bahay nila. Dala-dala ang 500 pesos na ibinayad nga ng gobernador. Ipinakita niya yun sa kanyang ina at tila nanalo nga sa loto sa saya. Tara po, Nay! Labas po tayo, bili tayo ng bigas at gustong ulam niyo. Tara po, siguradong mabubusog naman po ako sa sarap po ng iluluto niyo eh. Ani pa nga nito at pinaghahalikan pa nga ang buong mukha ng kanyang ina. Lumipas pa ang maraming araw, ganun palagi ang nagiging routine ni Austin sa kanyang pagtatrabaho sa hardin ng mansyon ni Gobernador Elizalde. Araw-araw, ibinibigay nga sa kanya ang sahod niya para may maiuwi nga siyang pera sa kanyang ina. At dahil mahigit 2 linggo na nga rin ang nakakalipas, sobrang maayos na ang garden at nagustuhan yun ng gobernador. Para patuloy na makapagtrabaho si Austin, ay inassign naman siya bilang assistant ni Yaya Coring at katuwang na nga niya ito sa paglilinis ng buong kabahayan. Tumatanda na din kasi ang yaya niya at kung minsan ay hirap ngang kumilos. Hindi niya ito magawang palitan dahil ito ang yaya niya simula bata siya. Yaya, naku, ako na po maglalampaso. Sasakit lang po ang likod tsaka balakang niyo. Ako na po dito, kayang-kaya ko na po to. Wika pa nga ni Austin habang inaagaw nga sa matandang mop. Naku, salamat Austin na. Talagang gumaan ang trabaho ko simula nung dumating ka. Salamat. Wala pong anuman. Sige po, mop lang ako. Ani nga nito at saka nagpatuloy na nga sa paglalampaso. Nakita naman yun ni Elizalde, kaya napangiti na nga lamang siya. Umakyat na nga lamang siya sa kanyang silid at hindi na inabala pa ang napakasipag at napakabait na bata. Isang araw, inutusan ni Yaya Coring si Austin na kuhanin nga ang isang tray ng itlog sa sala. Papunta nga sa kusina. Mabilis namang sinunod yun ng bata at habang naglalakad hindi napansin ni Austin ang basang sahig na may sabon na pinagpatungan nga niya kanina ng mop at dahil doon nadulas nga si Austin at nauna ang ulo sa matigas na tiles. Gumawa siya ng malakas na kalabog na ikinatakbo naman kaagad ni Yaya Coring. Nang makita niya si Austin nakahandusay na nga ito sa sahig. Walang malay at may tumatagas nga na dugo sa tiles mula sa ulo ng bata. Yung mga itlog, nagsibasagan na nga rin sa semento. Diyos ko, Austin! Gov, tulong! Si Austin nabagok! Sigaw niya at natataranta na nga lamang na pinuntahan ng gobernador sa taas at ang iba pang security guard na kasama nila. Nang malaman niya ng gobernador, ang kausap niya sa telepono, nababa nga niya nang wala sa oras at tumatakbong bumaba upang puntahan si Austin na ngayon ay tila marami ng dugo ang umagos sa puting tiles. Diyos ko, security! Ihanda ang sasakyan ngayon na! Sigaw nga niya at saka nga pinasok sa sasakyan si Austin at siya na nga ang nagmaneho ng sasakyan. Habang itinatakbo nga niya ang bata sa ospital, tinawagan niya na nga rin ang driver na iwan at sinabing sunduin ang ina ni Austin at dalhin sa ospital. Nang makarating sa ospital, agad na sinugod nga si Austin sa emergency room at kaagad ngang inaksyonan ng 3 doktor na kinuha niya at mga nurse. Habang naghihintay sa labas, panay ang lakad pa roon at parito ni Elizalde. Kamusta na kaya si Austin? Bakit pa kasi siya nadulas? Inis niyang tanong nga sa sarili sa sobrang pag-aalala. Maya-maya pa ay biglang lumabas ang nurse mula sa ER. Gov, nakita po namin tong kwintas sa bata. Hinubad po muna namin para ma-check po siya ng maayos. Bawal po kasi ang accessories dun eh. Anito at iniabot na nga kay Gov ang gintong kwintas. Nagpatiuna nga si Elizalde. Napatulala nga siya doon. Biglang kumalabog ng mabilis ang puso niya. Itong kwintas. Teka, bakit nasa kanya to? Nauutal pa nga niyang tanong sa sarili. At makalipas ang ilang sandali, isang babaeng umiiyak at tumatakbo ng mabilis ang biglang bumungad papunta sa kinaroroonan niya. Ang anak ko!
Austin? Austin? Sigaw nga ng babaeng tila nagpahinto nga sa pag-ikot ng mundo ni Elizalde. Eliza? Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Anak? Nandito na si nanay! Nasaan ka na, anak? Umiiyak na nga na sigaw nga ng babae na parang mababaliw na. Ngunit ang mga nurse na dumaan nilalalayan lamang siya upang pakalmahin. Si Governor Elizalde naman ay hanggang ngayon, tulala pa rin at tila tinakasan ng kaluluwa. Ilang sandali pa, biglang lumabas ang isa sa mga doktor na kinuha nga ni Elizalde. Kayo po bang nanay ni Austin? Tanong nga ng doktor. Opo, Dok. Ako nga po, kamusta po ang anak ko? Kamusta po siya? Okay na po ba siya, Dok? Actually, naging malala po ang pagkakabagok ni Austin. Nag 50-50 din po siya honestly kanina. Dahil nagkaroon ng maliit na crack ang bungo ng pasyente pero as of now, we are still monitoring. Kahit papaano stable naman po ang vital signs niya. Tatapatin ko na po kayo. Kailangan po mag-undergo ng anak nyo sa iba't ibang test para malaman namin kung may namuo ba o mamumuong dugo sa ulo niya. Kailangan po nating maagapan or else posibleng makoma bigla ang bata or worst. Ako nang bahala, doktor. Gawin niyo lang po ang lahat para miligtas siya. Ngayon na, siguraduhin niyo pong walang mangyayaring masama kay Austin. Naghalalang sigaw nga ng gobernador na ngayon ay mahigpit pa nga ang pagkakahawak sa kwintas na hawak niya. Ang mga ugat sa noo at mga braso niya ay nagsilabasan na nga at ang mukha niya pulang-pula nga sa galit. Sige po. Maikling sagot nga ng doktor at muling pumasok nga sa emergency room. Si Eliza naman, tila nabingi nga sa narinig. Ang familiar na boses na yun na matagal niyang hinahanap, bakit parang naririnig na niya ngayon? Dahil sa kagulumihanan nga, unti-unti siyang nagangat ng tingin sa nagsalita nga at nang tuluyang lumiwanag ang kanyang buong mukha ay napasinghap siya. Kasabay ang dibdib niyang tila binabahasag nga ng nakaraan at kasalukuyan. Elizalde? Anong ginagawa ng kwintas na to sa leeg ng anak mo? Diretsahan at madiing tanong nga ng gobernador kay Eliza. Habang hawak niya ang kwintas na ngayon, ay nakalambitin na nga sa kamay niya. Napasinghap naman si Eliza at mabilis na nanghilid ang mga luha. Elizalde, tapatin mo ako, Eliza. Sino si Austin at saka hindi ba? Patay ka na? Nagsalubong naman ng mga kilay ni Eliza. Ano? Anong sinasabi mo na ako patay? Oo, yun ang sabi ni Mama, patay ka na raw. Inilibing pa nga namin ang katawan mo noon dahil 'di ba? Wala ka ng mga magulang at wala ka din ng mga kapatid. Ang mga kamag-anak mo hindi namin alam kung nasaan. Napakunot noo ulit si Eliza. Ano? Ano ba, Eliza? Nagugulan ako. Tsaka bakit ganyan ang reaksyon mo? Mas naguguluhan ako kung bakit hanggang ngayon nagpapalason ka pa rin sa mama mo. Bakit kaya hindi mo tanungin ang mama mo kung anong ginawa niya sa amin ng anak mo? At kung anong ginagawa niyang kasinungalingan sa'yo? Tila nabingi nang wala sa oras si Elizalde. Napatras pa nga siya nang isang baitang palayo kay Eliza. Ano? Anak? Hindi ba tinatanong mo kung sino si Austin? Pwes, sige. Sasabihin ko sa iyo ang totoo para maumpog na yung ulo mo at matauhan ka na. Oo, anak mo si Austin. Anak natin si Austin at kaya hindi mo nakilala ang anak mo dahil sa kagagawa ng nanay mo. Matapang na sigaw pa nga ni Eliza. Saka iniwan nga na tulala at namumula si Elizalde. Pumasok sa emergency room si Eliza para tignan ang kalagayan ng anak niya. Si Elizalde naman napasandal na nga lamang sa pader habang nangihina. Napatingin na nga lamang siya sa hawak niyang kwintas na ibinigay niya noon kay Eliza. Nung mga panahong sila ay masaya pa, naiikom na nga lamang niya roon ang kamao niya at nasuntok nga ang pader na pinagsasandalan niya. What have you done, Mama? Sigaw nga ni Gobernador Elizalde. Mula Cotabato bumiyahe nga si Gov papunta ng Tagaytay upang kumprontahin ang kanyang ina. Pagdating niya doon, gulat na gulat naman ang mama niya. Oh, son!
How are you? Bakit biglaan yata ang pagpunta mo dito? Kumusta sa Cotabato? Do you eat your lunch na ba? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ikaw, ang bakit hindi nagsabi, Mama? All these years, pinagmumukha niyo rin pala akong tanga. Bigla namang naguluhan ng Donya. What? What are you talking about? Son, look. Hindi kita naiintindihan. Can you calm down muna para we can talk naman ng maayos? No, Ma. Hanggang kailan niyo ba sisirain ang buhay ko? Bakit hindi niyo na lang sinabi sa akin noon ng totoo? Na hindi namatay si Elisa sa pagguho ng lupa. Bakit hindi niyo na lamang sinabi sa akin na may anak pala kaming dalawa? Napasinghap nga ang Donya sa sinabi nga ng anak. Naramdaman niya ang mabilis na pagkabog ng dibdib at takot sa nakikitang galit ng kanyang anak ngayon. Oh my God, son. Hindi yan totoo. Nilibing pa nga natin ang bangkay ni Elisa, di ba? Stop lying, Ma. Nagkita kami ni Elisa, yung batang palaging nasa harap ng bahay ko sa Cotabato at namamalimos na hindi ko man lang kaagad naisip tulungan, anak ko pala. What? What are you talking about? I need your explanation. Ma, please. Yung totoo lang sanang sabihin niyo sa akin kasi gulong-gulo na ako or else. Hindi niyo magugustuhan ang magagawa ko sa inyo. Oh my God, son. Please calm down. Just tell me the fucking truth, Ma. Okay, fine. Sige. Gusto mong malaman? Pwes, oo. Hindi nga si Elisa ang nilibing natin nung may gumuhong lupa sa Cotabato na malapit sa bahay ni Elisa. Ibang bangkay yun na wala ng pamilya. And yes, buntis si Elisa that time. Pero dahil alam kong makakasagabal siya sa mga plano ko para tumakbo ka ng mayor hanggang sa tumaas ang ranggo mo at maging governor sa mga susunod na taon, tinakot ko siya. Pinakidnap ko sa Elisa at ipinatapon ko sa Manila. After that, wala na akong balita. What? Bakit niyo ginawa yun? Sigaw nga ni Elizalde sa mukha ng ina sabay hablot nga sa braso nito. Ano ba, son? Nasasaktan ako! Wala akong pakialam. Son, bitawan mo ako, I'm warning you! Sigaw pa nga ng Donya sa kapuno ng galit na dinuro nga ang mukha ng gobernador. Wala akong pakialam. Para sa posisyon, karangyaan at kayabangan na gusto nyo. Kahit ayokong pumasok sa politika na yan, pinilit nyo ko. Sinira nyo ang buhay ko all this time, may anak pala ako. And you don't even tell me. Anong klase kayong ina? Para sa posisyon na to, nagawa nyong ilayo sa akin ang mag-ina ko? Dahil yun lang ang alam kong makabubuti para sa'yo. Kapag nawala sa pader mo si Elisa, sigurado mag-focus ka na sa karir mo. Puro ka na lang kasi Elisa. Paano ka naman magiging alkalde kung puro ang babaeng yun ang bukang bibig mo? At sa tingin nyo, may pakialam ako sa posisyong ibinibigay nyo sa akin? Kaya lang naman ako nanalo kasi kung ano-anong kalokohan ang pinaggagawa nyo sa mga tao. Nagawa nyo pang magnakaw ng pera ng bayan para lang bumango ang pangalan ko. At iboto ako ng maraming tao hanggang sa maging gobernador ako, di ba? Hindi ba? At napakinabangan mo din naman? Kung hindi dahil sa ginawa ko, sa lahat ng sinakripisyo ko, hindi mo matatamasa ang karangyaan. Kasikatan, kayamanan at meron ka ngayon tapos ganyan mo lang ako babastusin? And because of that bullshit, nawala sa akin ang pamilya ko sa loob ng 10 taon dahil sa kagagawa nyo. Ito pa ang gusto nyo, Ma? Ang maging miserable talaga ang buhay ko? Sige. Grabeng posisyon yan. Simula ng araw na to, tandaan mo to. Wala ka ng anak at magpapatuloy bilang isang gobernador. Matalim at madaling sigaw nga ni Elizalde sa kanyang ina bago nilisan ang bahay nito. What? Son, bumalik ka dito! Sigaw pa ng kanyang ina pero hindi na nga niya ito nilingon pa. If you want a bullshit life, then wag niyo na akong idamay pa. Madiin niyang bulong at pinaharurot na nga ang kotse. Bumalik si Governor Elizalde sa Cotabato matapos alamin ang buong katotohanan mula mismo sa kanyang ina. Pagdating niya sa ospital, wala pa ring malay si Austin habang may benda sa ulo. At si Elisa naman ay nasa gilid ng kama ni Austin. Hawak ang kamay ng bata at natutulog habang nakasilip si Elizalde mula sa pinto. Para bang may kung anong kutsilyo ang paulit-ulit na tumatarak sa dibdib niya.
Pumalik sa kanyang alaala yung mga panahon na araw-araw niyang nakikita si Austin sa harap ng bahay niya. Nakatingin sa kanya at para bang nanghihingi ng tulong. Pero ni minsan, hindi man lamang niya ito tinulungan. Ang isipin na ang anak mo ay namamalimos sa gilid ng kalsada, nalilipasan ng gutom at mas pinipiling mag-ulam ng tuyo at noodles para lang makatipid at mairaos ng gutom habang siya ay oras-oras na masarap ang laman ng tiyan. Para bang dinudurog ang puso niya. Kung sana, nalaman ko ng maaga na may anak pala ako at buhay pa pala sa Elisa. Sisiguraduhin kong hindi niyo mararanasan yan. Kaya pala gano'n na lang. Kalapit ang loob ko kay Austin. Kasi dugot laman ko pala ang batang yun. Grabe namang magbiro ang tadhana. Sobrang sakit isipin. Ilang sandali pa huminga nga siya ng malalim at kinatok ang pinto. Nagising naman kaagad si Elisa. At nang makita siya at nagayos nga ito ng pagkakaupo, hinagod din ito ang nang bahagyang noo ni Austin. May dala akong pagkain, kumain ka muna. Wika nga ni Elizalde. Hindi naman kumibo si Elisa. Para na namang sinaksak na ang puso ng binata. I'm sorry for what Mama did to you. Hindi ko alam, Elisa. At kung alam ko lang talaga, hindi ko ahayaan na may mangyari sa'yo at sa anak natin na hindi maganda. I'm sorry. Hindi pa rin nagsalita si Elisa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Patawarin mo ko. Muling saad ni Gov. Elizalde. Tama na, Governor Elizalde. Nakangisi at sarkastiko namang wika ni Elisa. Sabay lingon nga kay Elizalde. Masaya na siguro ang mama mo kasi naging governor ka. Tama naman ang ginawa niya kasi kung nasa poder mo pa rin ako, baka nga hindi ka naging gobernador ngayon. Elisa, pagkatapos niya akong ipakidnap at ipatapon sa lungsod ng Manila, akala ko katapusan ko na. Mabuti na lang talaga may naipon nila ka sa akin. Medyo natatawa pero sarkastikong wika nito. Na ginawa kong lakas para magpatuloy. May isang matandang kumupop sa akin at siyang tumulong para makapanganak ako. Kahit sa hilot lang. Kaso after 2 years binuwian din siya ng buhay. Since sampid lang naman kami ng anak ko sa bahay niya, nagsimula kaming maging palaboy-laboy sa daan dahil wala akong kakilala sa Manila. Hanggang isang matanda na taga Cotabato ang tumulong sa amin para makarating kami dito. Gusto kong bumalik dito at mahanap ka. Gusto kong manghingi ng sustento sa'yo para lang mabuhay ang anak ko. Ayokong danasin niya hanggang pagtanda yung pagiging palaboy namin sa kalsada. Hindi niya deserve yun. And here we are now. Siya pa talaga ang nakahanap sa'yo. Ang tagal ka na pala niyang hinahanap. Pero dahil may sakit ako, hindi ko nalaman. Hindi ko alam na palagi siyang tumatambay sa harap ng bahay niyo. Hindi ko alam na ikaw pala ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Dahil mali ko ba kung naging gobernador ka talaga o baka alkalde lang? Elisa, I'm very sorry sa mga nangyari. Kung alam ko lang talaga, hayaan mo na. Gusto ko mang magalit sa'yo pero ang anak ko ang iniisip ko ngayon. Baka mamatay na rin ako kapag hindi siya nakaligtas. Hindi ko kakayanin ni Elizalde. Kung kinaya ko na wala ka sa 10 taon na hindi tayo magkasama pero ang mawala ang anak natin, hindi ko kakayanin. Hindi ako papayag. Hindi yan mangyayari. Lahat ng kailangang test, laboratories, treatment, o kung kailangan ba siyang operahan, ipapagawa ko. This time kahit sa oras lang na to, maging tatay at asawa ko sa'yo. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kaya. Sad pa nga nito. Lumaban ka para sa anak nating dalawa. Pakiusap muli ni Elizalde habang hinahawakan ng kamay ni Elisa. Gustong gusto kong magalit sa'yo kasi wala kang ginawa para alamin ang totoo. Gustong gusto kitang kamuhian lalo na ang nanay mo. Pero ang Austin ko, hindi ko kaya. Elizalde, mamamatay ako kapag namatay ang anak ko. Anito sabay tingin nga sa mga mata ng gobernador na puno ng takot at pag-aalala. Magtiwala ka, hindi yun mangyayari. Anito at sa kaniyakap nga si Elisa. Dahil sa desperasyon ni Governor Elizalde, ipinagawa niya ang lahat ng lab test at mga treatments na kailangan. Umubos ng mahigit 300,000 si Austin bago ito nagising.
at unti-unting nakarecover. Kaya ganun na nga lamang pasasalamat nilang lahat nang magkamalay ito. Diyos ko anak, magkamalay ka rin. Umiiyak na sabi ni Elisa. Nang unti-unti ay nagmulat nga ng mga mata si Austin. Elizalde, gising na anak. Gising na si Austin ko. Siguro ito para tawagin nga ang atensyon ng gobernador na may kausap nga sa kanyang telepono. Talaga? Tila nabuhayang tanong naman ito pabalik. Wait, I'll call you back na lang. Gising na raw ang anak ko. Ani pa nga nito sa kausap niya sa kabilang linya. Nang biglang, Mama? Nahihirapang wika naman ni Austin lalo, tuloy na luha sa Elisa. Oo anak, ako nga, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Ang ulo mo masakit pa ba? Dahan-dahan namang umiling si Austin. Austin, tawag naman ni Gov sa kanyang anak. Nilingon naman siya ni Austin at nagulat. Hala, Gov, sorry po. Balik na po ako sa trabaho ko, Mama. Siya po yung boss ko, si Gobernador Elizalde po. Nasaan po ba tayo? Uuwi na po tayo, Mama. Kailangan ko pong tulungan po si Yaya ko ring. Aray! Napahawak nga nang wala sa oras si Austin sa kanyang ulo. Austin, wag mong alalahanin ng trabaho. Magpahinga ka na lang. Tsaka na yon. Pero wala po kaming kakainin na nanay kapag hindi pa po ako kumilos. Anak, kalma ka na. Okay lang, okay na. Magpagaling ka na anak. Pakiusap. Saad naman ni Elisa. Tatahimik na nga lamang si Austin. Hinintay na nga lamang muna nila na makarecover ng tuluyan si Austin bago nila sinabi dito ang buong katotohanan. Ano po? Tatay ko po siya? Si Gov? Halos lumuha nga ang mata ni Austin nang marinig yun sa kanyang ina. Kasalukuyan silang laman ngayon ng isang napakagandang bahay. Nasananta ng buhay nga ni Austin. Ngayon lang niya nakita. At ito pong bahay na to, bahay natin? Teka lang po, Mama. Kayo ko ata tong nabagok eh. Ma, sabihin niyo na po sa akin ng totoo. Wala naman pong sira sa ulo niyo, di ba? Naku, baka nauntog lang din po kayo, Mama. Magpa-ospital na din po kayo, gaya ko. Bigla ay nag-aalalang wika pa nga nito sabay tayo at tinignan pa ang bunbuna ng ina at Governor Elizalde habang nakaupo sa isang malambot na sofa. Nandito kasi sila ngayon sa ipinundar na bahay ni Elizalde. 3 years ago, nilaan niya ito para kapag mag-aasawa na talaga siya at bibitiw sa pwesto, meron na kaagad siyang bahay na matitirhan. Anak, ano ka ba? Hindi ako nabago ka. Di ba hinahanap mo ang tatay mo? Ayan na siya, nasa harap mo na. Lalong nagulhon nga si Austin, saka tinignan nga si Governor Elizalde. Si nanay talaga, hilig magpatawa. Pasensya na po kayo dito, Gova, mukhang gutom lang si nanay. Ako itong nabagok at na-ospital pero si nanay yata ang nagka-diferensya eh. Kamot ulong sabi pa nga nito. Ano ba Austin? Huwag piloso po, hindi nga sabi eh. Siya talaga ang tatay mo. Okay lang, Elisa. Huwag mo siyang pilitin. Maniwala kung hindi pa nga siya handa. Basta, simula sa araw na to, hindi na kayo titira pa sa lansangan. Dito na kayo titira. Hindi na kayo babalik doon sa ginawa ninyong bahay sa bakanteng lote malapit sa bayan. Dito, mas komportable. Paano po bang nangyari na kayo po ang tatay ko? Tanungan ni Austin sa binata pagkatapos na magsalita. Tila nga nakatulala pa nga ito. Mahabang kwento, anak. Sa tingin ko, sa edad mo na yan, hindi mo lubusang mauunawaan ang sasabihin namin. Sagot pa nga ni Elisa. Pero gusto ko pong malaman, kung siya nga po ang tatay ko, bakit bigla na lang po siyang nawala? Bakit hindi niyo po ako pinanindigan? Bakit niyo po kami iniwan tsaka pinabayaan at hindi po hinanap? Dahil nga sa kagustuhan ni Austin na malaman ng lahat, unti-unting ipinaliwanag ni na Governor Elizalde Talisa ang buong katotohanan. Nagugulhan man siya noong una, pero isa lang ang naging malinaw sa isip niya. Kung ganun, may tatay pala talaga siya. Sabay namang naluluha nga na tumango si Elizalde Talisa. Pero si Austin, biglang, yay! Meron na rin akong happy family sa wakas! magmula ng araw na yon ay nagsimula na ang pinakamasasayang araw
sa buhay ni Austin. Ang akala niya noon na hindi na siya magkakaroon ng ama, ngayon ay nasa harapan na niya. Hindi na rin niya kailangang mamalimos sa kalsada o magtrabaho dahil gobernador ang tatay niya. Bukod doon may business pa itong coffee shop. Kung dati ay nakatira lang sila sa tapal-tapal na bahay, ngayon ay napakaganda ng bahay nila. May tiles at kisame pa. At ang matagal nang pinapangarap ni Austin na makapag-aral, ngayon ay tutuparin na ng kaniyang ama. Hindi lang sa isang ordinaryong paaralan, kundi sa private school pa. Ang puso tuloy ni Eliza, gustong umiyak sa saya. Noong una, ay gusto niyang magkimkim ng galit kay Elizalde, pero nakikita niyang hindi nito ginusto ang lahat. Nakikita niya ang sinseridad sa paghingi nito ng tawad at pagbawi sa kanilang mag-ina. Kaya sino ba siya para hindi patawarin ng lalaking minsan nang minahal ng sobra ng puso niya? Sino ba siya para ipagkait sa anak niya ang kasiyahan at magandang buhay? Siya lang naman si Eliza na ang buong tanging pangarap ay ang maayos na kapakanan ng anak niya. Isang araw, habang abala si Austin sa paggawa ng takdang aralin niya sa bahay, bigla na lang may malakas na kumatok sa pintuan ng bahay nila. Hala, sinong tao sa labas? Pulangan ni Austin. Ngunit mabilis na lumapit nga sa pinto ang nanay niyang si Eliza para tignan kung sino yon. Ibinalik na nga lamang muna muli ni Austin ang atensyon niya sa pagkukulay. Sino yon? Hindi pa nga ipinagpatuloy pa ni Eliza ang pagsasalita nang bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Donya. Ang Donya na sumira nga sa pagsasama nila noon na Elizalde. Ang Donya na naging dahilan ng lahat ng paghihirap na naranasan nilang mag-ina sa Manila hanggang sa makabalik nga dito sa Cotabato. Ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo sa pamamahay ng anak ko. Sad nga nito. Medyo kalmado pa pero may diin. Sabi ng anong ginagawa mo dito? Sabay duro na nga dito at sampal sa pisngi niya. Napatabingi pa nga mukha ni Eliza at nagulat naman ng sobra si Austin dahilan para mabilis nga siyang tumakbo at humarap sa Donya. Teka lang po, huwag niyo pong sasaktan ng nanay ko. Sino po ba kayo? Bakit po kayo nanunugot tsaka nananampal? Bad po yun ah. Hoy bata, ang nanay mong bad. Alam mo bang dahil sa nanay mo nag-resign ang anak ko sa pagiging governor? Ano po? Sabay na sigaw nga nilang mag-ina. At talagang nagulat pa kayo. Nung una pa lang talaga, hindi na magandang ideya na nakilala ka pa ng anak ko. Kung alam ko lang talaga na babalik ka at sisirain mo ang buhay ng anak ko, dapat pala'y pinapatay na lang kita noon. Sigaw pa nga na Donya sa mukha nga ni Eliza at saka ito pinagsasabunutan. Teka, huwag niyo pong saktan ng nanay ko, matandang nilublob ang mukha sa harina. Sigaw nga ni Austin at buong persa na tinulak nga ang Donya. Nanlaki naman ang mga mata ng Donya sa narinig at ginawa nga. Aba, sobra kang bata ka. Wala kang modo. Ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo? Naubod ng kakatihan at kalandian? Muli ay sigaw nga nito at takmang susugod na nga para sampalin si Austin nang pigilan nga siya ni Eliza. Hinawakan nito ang kamay ng matanda. At sino ka para saktan ng anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, imbes na humingi ka ng tawad kahit sa apo mo lang, sasaktan mo pa talaga? Bakit? Sino ka bang matanda ka at inuubos mo ang pasensya at paggalang ko sa'yo? Matapang na sigaw ni Eliza na nagpahina nga sa magkabilang tuhod ng Donya. Ang Eliza na mahina ngayon na nagawa ng masama at nakontrol ang Eliza na sobrang tapang na ngayon, pinatatag at pinatapang nga ng mga pagkakataon. Lumayas ka na, Donya. Kung ayaw mong magpatawag ako ng mga security sa lugar na to at ipakaladkad ka, banta ni Eliza. Aba, ang kapal din naman ng pagmumukha mo. Para ipaalala ko sa'yo, sa pangalan ng anak ko nakapangalan ng titulo ng bahay at lupa na to. At para updated ka, Donya, sasabihin ko lang naman sa'yo na inilipat na nga ni Elizalde ang titulo ng bahay at lupa na ito sa akin. Kaya anytime na sagurin mo pa ako, kayang-kaya kitang sampahan ng kaso na trespassing
Ano? Susugod ka pa ba? O aalis ka na? Mamili ka. Kalayaan o kulungan. Dahil doon walang nagawa si Donya, kundi ang tanggapin na talo siya. Pero dahil mataas ang pride niya, ang kapal na mukha mo, may araw ka rin sa aking malandi ka. Tanging nasambit na nga lamang nito bago tuluyang lumisan, kasamang mga bodyguards niyang pinigilan nga niyang kaninang sumunod sa kanya. Ilang segundong humugot nga ng hininga sa Elisa bago tinignan ang anak niya at kinumusta ito. Anak, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Saan ang masakit? Ituro mo kay nanay, may gamot ako dito. Nay, kalma. Hinga po, okay lang po ako. Nakaka-proud po kayo kasi nagawa niyo pong ipagtanggol ang sarili niyo. At ako nang ganun. Salamat po, nanay. Kasi hindi na po kayo mahinhin katulad po ng ginagawa sa atin ng mga taong nananaboy sa atin nung namamalimos po tayo. Salamat sa pagtatanggol, nanay. Ang tapang niyo po. Anito at mahigpit nga siyang niyakap. Napahinga naman ang maluwag at nangingilid ang mga luha ng niyakap nga ang kanyang anak. Mahal na mahal ka ni nanay, anak. Hinding-hindi nahahayaan ng nanay na masaktan ka pa ng kahit na sino. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas dumating na nga rin ang mga papeles na napasan na nga. Sa pangalan ni Elisa, ang titulo ng bahay at lupa. Sure ka ba talagang ipapangalan mo sa akin to? Sa akin kasi, okay lang naman hindi. Nung sumugod dito kasi ang mama mo, bigla ko na lang naisip yung napag-usapan natin noon last night. Wala na kasi akong choice noon eh. Sorry ah. Wika nga niya kay Elizalde. Nangiabot nga sa kanya ang titulo ng lupa. Tatawa na nga lamang ang lalaki. Ano ka ba? Siyempre ayos na ayos lang. Goods nga ang ginawa mo eh. At least this time, ipinaglaban mo na ang sarili mo, ang karapatan mo, at ang anak natin. Sa karegalo ko sa inyo ni Austin yan. Unang pa nga yan para sa lahat ng pagkukulang ko. Ani nga nito sa kahinalikan nga sa noo si Elisa at si Austin. O nga pala, bago ko makalimutan may bago akong kainan na nakita. Sobrang ganda. Kain tayo? Alok pa nga ni Elizalde na sobra namang ikinatuwa nga ni Austin. Siyempre naman po, tatay. Tara na po, magbihis na po ako kaagad. Hep hep, anong magbibihis? Tignan mo nga ang itsura mo anak, ang dungis-dungis mo na, maligo ka muna. No problem po para sa foods. Kwelang sabi pa nga nito sa kasumayaw-sayaw nga na umakyat sa second floor para magpunta sa kwarto niya. Naiwan naman si Elisa at Elizalde sa sala na patitig tuloy. Si Elisa sa lalaki. Salamat ah. Ang dami mo ngang naging pagkukulang noon pero sobra-sobra naman pagbawi mo ngayon. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng to. Nang ganito. Naiintindihan ko, Elizalde. At kung mahal mo talaga ang pagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin, hindi ka naman namin pipigilan eh. Hindi na kita dapat pigilan pa. At saka, hindi ka dapat nag-resign. Mahinahong wika nga ni Elisa. Nakaharap niya. Alam mo naman na noon pa, ayoko naman talaga ng politics. Sobrang toxic kaya doon, sobrang daming corrupt. Saka masisisi mo ba ako kung namiss ko kayo ng sobra? Lalo na, at kakalaman ko lang na may anak pala tayo. Ilang taon na ako nagbigay ng serbisyo doon. Panahon na para kayo naman ang paglaanan ko ng oras. Mahinahon din ito na sagot. At sa huli nakayakap pa nga sa isa't isa. Punong-puno nga ng pasalamat ang puso nga nilang dalawa na kahit isang dekada pa lang silang pinaglayo ng kapalaran, heto pa rin sila ngayon, walang pagmamahalang nabawasan. Makalipas ang 2 oras na paggayak nilang lahat, ay bumiyahe na nga sila papunta sa isang restaurant. Nung una parking lot na nga sila, kinindatan ni Elizalde ang anak mula sa likod niya. Senyales na sisimulan na nga nila ang kanilang plano. Yes, plano. Plano nga ang mag-propose ni Elizalde kay Elisa para sila na nga ay ikasal na at tuluyan na nga silang maging isang happy family. Nay, pipiringan ko lang po kayo saglit ha. Ako din po kasi magpipiring eh, utos po kasi yun ni tatay. Pagsisinungaling nito habang pigil na humahagik-kik. Ha?
Ako pipiringan? Hoy Elizalde, ano ba to? At may papiring-piring ka pang nalalaman. Saad ni Elisa. Basta promise magugustuhan mo. Sagot naman ng dating gobernador at saka na nga bumaba ng kotse at pinagbuksan ng babaeng nais nga niyang alokin ng kasal. Inalalayan ni na Elizalde at Austin si Elisa na makapaglakad ang totoo, walang piring si Austin, palusot niya lang din yun. Nang makarating sila sa mismong venue ng rooftop, dahan-dahan nang tinanggal ni Elizalde ang piring ni Elisa at ang bumungad sa babae, ang isang napaka-romantic na setup. Napatakip na nga lamang siya ng dalawang kamay sa gulat at ang luha ay nagsimula na ngang mangilid sa kanyang mga mata. Ano to Elizalde? Tanong nga niya habang kinakabahan. Ano pa nga ba? Bago pa tayo kumain, gusto ko muna sanang pabiting wika ni Elizalde. Saka sinenyasan nga ang mga crew at isang napakagandang fireworks display ang sumabog sa kalagitnaan. At ang saad nga doon, will you finally marry me, Elisa? Nagulat na nga lamang si Elisa sa biglang pagluhod ni Elizalde sa harap niya habang may hawak na isang maliit na pulang kahon na may gintong singsing sa gitna. Elizalde, naiiyak niyang tawag sa lalaki. Alam kong ang dami-dami kong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Palagi kong sinasabi sa'yo yan pero maniwala ka. Gustong-gusto ko sanang bumawi. Please, pwede ko pa bang tuparin ang pinangako ko 10 years ago sa'yo na pakakasalan kita kapag tama ng oras, panahon at pagkakataon? Lalong naluha si Elisa dahil bumalik nga sa kanya ang memories nila na yun. 10 years ago, napatingin din siya sa kanyang anak na ngayon magkasiklop nga ang dalawang kamay at taimtim na nakapikit tila matinding nananalangin sa Diyos. Bahagya tuloy natawa si Elisa. Oo naman. Sino pa naman ako para tanggihan ang ama ng anak ko at ang ikasasaya muli ng buhay ko? Sagot niya na ikinamulagat nga ng mata ni Austin sa gulat at saya at ikinatalon nga din ang puso ni Elizalde. Agad-agad niyang isinuot sa palasingsingan nga ni Elisa kahit nanginginig nga ang kamay sa kaba. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap nga ang kanyang babaeng pakakasalan habang ang mga gitaristang kinuha niya ay nagsimula na nga sa pagtugtog ng isang nakakakilig na musika. Maraming salamat sa pagpapatawad at pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Ipinapangako ko na hanggang sa kaduluduluhan ng buhay ko ikaw lang nag-iisang mamahalin ng puso ko. Magpakailanman hanggang sa katapusan. Nang gabing yun, isang napakatamis na halik ang iginawad nga ni Elisa sa malalambot na labi ni Elizalde. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko, Governor Elizalde. Sa sinambit na yun ni Elisa, napapikit si Elizalde sa saya. Sinuklian ang halik na yun ng babaeng handa niyang paglaanan ng buong buhay at pagtatapat niya. Ay, nakadalawang kiss na sila oh. Tapos yung anak kahit smack wala pa. Nakanguso pa nga na saad nito at tila nagtatampo pang singit kunwari ni Austin na ikinatawa na nga lamang nila ng malakas. Maging ang mga gitarista at waiter, tinutusan nga ni Elizalde na mag-set up ng lahat. Nang gabing yun, masaya nga silang kumain at sinimulan na kaagad pag-usapan ng balak nilang kasal. Lumipas ang 3 buwan, tagumpay na naikasal nga si Elizalde at Elisa sa isang napakagandang simbahan. Ang nanay ni Elizalde, formal ding nanghingi ng paumanhin sa lahat at narealize niya na sa wakas ang lahat ng pagkakamali niya. At syempre hindi rin naging madali sa kanya na mapatawad. Sabi pa nga niya, kahit anong gagawin ko para lang paglayuin kayong dalawa, kayo't kayo pa rin pala ang endgame. Natawa na nga lamang ang bagong kasal at pinatawad nga si Donya makalipas ang ilang taon. Anila, wala nang puwang ang galit sa puso dahil masayang masaya na nga sila. At muli silang pinagbuklod ng Panginoon. At makalipas nga kasi ng ilang taon, matapos ang kanilang honeymoon, piniyayaan nga muli sila ng anak.
Hindi lang isa, kundi 3 pa nga. At sobrang saya nga ng puso nila na matatawag na nga sila sa wakas na isang one big happy family. Kaya sa huli akala nilang sad ending, napalitan ng isang napakasayang ending. Mahal na mahal kita, Elisa. Sad nga ni Governor Elizalde habang nakayakap nga sa likuran ni Elisa at nasa terasa nga sila. Tinaples naman ni Elisa ang mukha ng lalaki. Mahal na mahal din kita, former Governor Enrique Elizalde. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Elisa at Enrique Elizalde. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa ating mga kwento at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonaldito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Dina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña,
Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Bes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Bes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio,
Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatroan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong,
Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga